So hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel at sa ating programang The Action Man. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat dyan and good morning po sa inyo. Ayan, thank you so much. So ito po mga ka-action, no, gusto ko lang po i-share sa inyo at pag-usapan po natin dahil may isang video na kung saan sinagot ni Mr. President Bongbong Marcos ang issue. So hindi na po ito nakatiis si Mr. President Bongbong Marcos. At nagpasalamat po si Senator Loren Legarda sa ginawa ni Mr. President Bongbong Marcos. Kahit ako po, appreciated ko po at damang-dama ko po ang pagtindig o pagprotekta ni Mr. President Bongbong Marcos. Kaya hindi na po ito nakatiis si Mr. President, sumagot na po ito sa nasabing issue. So alam naman po natin mga ka-action, mga kakampeng na may dalawang batas nga po si Mr. President Bongbong Marcos na itinatag o nilagdaan niya mga ka-action regarding sa West Philippine Sea. Yun yung Philippine Maritime Zone Act at ang Archipelagic Act mga ka-action na kung saan itong batas na ito ay tinatawag na local law na kung saan ito po ay bilang magiging malaman ng ating mga kababayan na nangingisda ang boundaries nila. Ito ay hindi lamang ginawa ni Mr. President para protektahan ang mga sarili nating rights. Kung hindi, ito po ay kinaklaro lang o kinaklarify lang kung saan banda ang legal natin at pinaglalaban ang ating mga claimer rights ho mga ka-action, mga kakamping. Ako po ay talagang tuwang-tuwa po ako dito. Hindi po ako nagdadalawang isip na magpasalamat at dahil din po ako ay naka-experience po at nakita ko po ang kagandahan ng West Philippine Sea dahil isa din po ako na nag-volunteer papuntang West Philippine Sea na kung saan nakaranas din po kami ng panghaharang ng mga Chinese Coast Guard noong last May 15. Kasama ko po sila Attorney Inso. Kaya bawat gagawin ni Mr. President Bongbong Marcos dyan sa West Philippine Sea para sa ikabubuti, ako po ay natutuwa ho talaga. Dahil ako, isa din po ako na naka-experience dyan at proud na proud din po ako na nakita ko o nasilayan ko o napuntahan ko ang mga rights natin na pinaglalaban ko. Kaya maraming salamat po na sa atin ito coalition na pinangungunahan ni Ma'am sino ba yon? Nakalimutan ko na, ni Ma'am David ba yon? Sorry. Ayan. Sabihin nyo lang kung sino dyan, i-comment nyo na lang. Pagpasensyahan nyo na Ma'am, sorry po. Nakalimutan kong pangalan ni Ma'am. Okay? So ito na nga po mga ka-action, panoorin po natin itong balitang ito mga ka-action, ang pagsagot ni Mr. President Bongbong Marcos. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos. Teka muna. Courtesy pala sa PTV Philippines. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, Ma'am Insert. Junior sa nilagdaang dalawang maritime laws na layong protektahan ang teritoryo at maritime resources ng bansa. Ilang senador, iginit rin ang kahalagahan ng dalawang bagong batas. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Matapos ang naging reaksyon ng China sa bagong batas na pinirmahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa maritime zones ng Pilipinas, sumagot dito ang Pangulo. Well, that's not unexpected, but we have to define closely. Marami tayong sinasabi that we have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are. And that's what we are doing. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino na principal author ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, kinakatawa ng PMZ ang panindigan natin bilang isang bansa na protektahan ang ating maritime rights at soberanya. Tinabla rin ng senador ang paulit-ulit na kritisismo ng China sa nasabing batas. Kung kaya igiit daw ng ibang bansa ang kanilang claims, ay gayon din ang Pilipinas. Taglay daw natin ang buong karapatan na itakda ang ating maritime boundaries at protektahan ang ating pambansang interes. Nagpapasalamat naman si Senator Loren Legarda sa Pangulo sa pagsasabatas ng mga nasabing batas. Ang Philippine Maritime Zones Act daw at ang Archipelagic Sea Lanes Act ay hindi lang poprotektahan ang integridad ng ating teritoryo,
Marcos, palalakasin ang ating legal at environmental frameworks. Sabi ni Senate President Francis Escudero, sa pagigiit ng ating karapatan ay kalakip din ito ang paggamit ng ating likas na yaman para magbenepisyo ang taong bayan. Daniel Manalastas para sa Okay. So yan po, napakaganda po, no? Napakaganda po na nagbuboses po ang si Mr. President Bongbong Marcos. 'Di ba? Oh, si Tolentino nagpapalakas yata, pero huling-huli na po Tolentino. Hindi nyo na po mababago ang naging desisyon o pagkadismaya o pagkadisappoint ng taong bayan sa iyo. Good luck na lang po sa laban mo sa midterm elections. Pero ako, wala na talaga. Babay ka na po talaga sa akin. Ikis ka na ho sa akin. 'Di ba? Oh. Maganda po ito mga ka-action, mga kakamping na nagkakaisa ang Senado, pero hindi natin pinisinasabi na lahat ng Senado ay nagugustuhan ang ginawa ni Mr. President. Alam naman natin na hindi man natin maipagkaila na may ilan sa mga senador na mga maka-Duterte o mga pro-China, kaya para sa kanila hindi lang natin hindi nila ito matanggap, 'di ba? Pero antabayan na natin kung anong magiging reaction ho nila dito. Pero yung mga sang-ayon talaga sa ginawa ni Mr. President Bongbong Marcos is nagbuboses ho talaga at nagbibigay ng pagpapasalamat, 'di ba? Oh, hindi lang natin alam ang ibang senador diyan kung kailan sila magboses. 'Di ba? Oh. So yun lang po mga ka-action, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.